Ito ng December 2024, nagulantang ang Midtown Manhattan nang paslangin ang CEO ng isa sa pinakamalaking medical insurance company sa Amerika. Ang pagsawi niya ay agad na naging sentro ng usapan tungkol sa kontrobersyal at madalas sa problema sa industriya ng health insurance. Kaya nang mahuli ang sospek ay libo-libo ang kanyang naging takasuporta at nangalap pa ng pondo para sa kanyang ginawa. Noong December 4, 2024, nagulat ang buong mundo sa balitang pinaslang sa kalye ng Midtown Manhattan ang CEO ng United Healthcare na si Brian Robert Thompson. Ang nakakagulat na insidente ay nag-udyok ng maraming diskusyon tungkol sa health insurance industry na madalas na kinaiinisan ng mga tao dahil sa kawalan ng hustisya sa kanilang mga polisiya. Libo-libong post sa social media ang naglalaman ng dark jokes tungkol sa industriya na nagpapakita ng hinanakit ng mga tao sa medical insurance companies. Sa Facebook page ng United Healthcare, ang post tungkol sa pagkasawi ni Thompson ay nagkaroon ng mahigit 42,000 love reactions. Isang simbolo ng galit at panlilibak ng publiko. Ngunit sino nga ba si Brian Thompson at bakit ganun na lang ang galit ng maraming tao sa kanya? Si Brian Robert Thompson ay pinanganak noong July 10, 1974. Siya ay isang American businessman na nagsilbing CEO sa United Healthcare mula April 2021 hanggang sa kanyang pagkasawi. Ipinanganak siya sa Ames, Iowa at nagtapos bilang valedictorian sa South Hamilton High School noong 1993. Nag-aral siya sa University of Iowa kung saan nakakuha siya ng degree sa Business Administration, major in accounting at naging valedictorian din. Simula 1997, nagtrabaho siya bilang manager sa PricewaterhouseCoopers o PwC bago lumipat sa United Health Group noong 2004. Bilang CEO noong 2021, pinabunuan niya ang United Healthcare sa ilalim ng mga programang Medicare at Retirement. Sa kanyang panahon, tumaas ang kita ng kumpanya mula $12 billion noong 2021 hanggang $16 billion noong 2023. Tumanggap din siya ng malaking sweldo mula $9.6 million noong 2021 hanggang $10.2 million noong 2023. Ngunit kahit na nagtagumpay si Thompson sa pagpapalago ng kita ng kumpanya, maraming kontrobersya ang bumalot sa kanyang liderato. Isa sa mga pinakamatinding kritisismo ay ang paggamit ng Artificial Intelligence or AI para otomatikong mag-deny ng insurance claims na nagdulot ng malaking problema sa mga customers na kailangang magbayad ng malaki o mawalan ng access sa medical treatment. Noong 2021, binatikos siya ng American Hospital Association dahil sa kanyang proposal na huwag bayaran ang mga hindi kritikal na emergency room visits. Naatala ang pagpapatupad dito dahil sa matinding pagputol. Lalo pang lumakas ang kritisismo matapos ilabas ang ProPublica at US Senate ang mga ulat na nagpapakita ng pagtaas ng mga tinatanggihang claims, lalo na sa Medicare Advantage plans. Noong 2024, nasangkot si Thompson at iba pang executives ng United Health Group sa isang kaso ng fraud at insider trading. Ang Hollywood, Florida Firefighters Pension Fund ang nagdemanda na nagsasabing may tinago ang kumpanya tungkol sa isang antitrust investigation ng US Department of Justice, habang nagbebenta ng stock options bago ito ay sa publiko. Noong December 4, 2024, ang araw na babaliktad sa buhay ni Thompson habang siya ay papunta sa isang investors meeting. Bandang 6:45 AM, pinaputukan siya mula sa likod habang naglalakad mula sa Marriott Hotel patungo sa New York Hilton Midtown. Ayon kay NYPD Commissioner Jessica Tesh, ang suspect ay naghintay sa kanyang target bago umatake, na nagpapakita na ito ay isang premeditated, planadong pagpaslang. Dito nga tinamaan si Thompson sa likod at sa kanang binti. Agad siyang dinala sa Mount Sinai West Hospital, ngunit idineklara siyang wala na pagdating ng 7:12 AM. Habang tumatakas ang salarin, iniwan nito ang ilang mahalagang ebidensya. May nakitang dalawang salita sa mga bala. Ang depo sa basyo ng bala
at delay sa isang bala na hindi pumutok. Inimbestigahan ng pulisya kung may koneksyon ng mga salitang ito sa kilalang phrase sa industriya ng insurance na delay, deny, defend. Ayon sa mga ulat, ang United Health Group, ang parent company ng United Healthcare, ay may natanggap na mga pagbabanta laban sa mga top executives bago ang pagpaslang. Bagaman hindi partikular na binanggit ang pangalan ni Thompson, sinabi rin ng kanyang byuda na si Paulette na may mga pagbabanta laban sa kanyang asawa dati. Bagaman may in-house security team ang United Health Group, wala si Thompson sa proteksyon nito nang mangyari ang insidente. Ayon sa mga eksperto, ang ginamit na armas ay may silencer na nagpapatibay sa idea na ito ay isang maingat na planadong pagpaslang. Sa isang surveillance video na nakuha, makikita ang salarin na naghihintay sa likod ng isang kotse bago lumabas sa sidewalk at pinaslang si Thompson mula sa likod. Patuloy siyang nagpaputok kahit na may problema ang kanyang armas na inaayos niya ng mabilis bago tumakas sa isang alley. Ayon sa mga firearms experts, ang bilis ng kanyang aksyon ay nagpapakita na may malalim siyang kaalaman at training sa paggamit ng armas. Posibleng mula siya sa law enforcement o military training. Ang ginamit niyang kakaibang armas o tinatawag na ghost ay walang serial number na nagpapahirap sa pagsubaybay dito. Habang nagbibigay ng pakikiramay ang mga opisyal tulad din ng Minnesota Governor Tim Walz at Senator Amy Klobuchar, karamihan sa mga tao sa social media ay naglabas ng galit laban kay Thompson at industriya ng health insurance. Marami pa ang nagbiro tungkol sa insidente at ang ilan pa ay nagpakita ng kasiyahan sa nangyari. Noong December 6, 2024, may natagpuan ng mga investigador na backpack na pinaniniwala ang pag-aari ng person of interest. Ayon sa mga articles, ang laman ng backpack ay isang jacket na hindi niya suot noong araw ng insidente. Mayroon ding peking Monopoly money sa loob. Pero wala silang nahanap na armas. Ang lugar kung saan nahanap ang backpack ay nanatiling nakatape at hindi maaring pasukin. Mahalaga ang armas na ginamit sa pagpaslang kay Thompson dahil makakatulong ito sa mga pulis na matukoy kung saan ito binili at kung sino ang may-ari. Ayon sa pulisya, dahil wala pang konkretong ebidensya, tinutukoy pa rin nila ang taong hinahanap bilang person of interest. Kasalukuyang hinihintay ang resulta ng forensic testing para sa backpack upang matukoy kung konektado ito sa suspect. Noong December 7, 2024, pumunta ang mga divers ng NYPD sa lawa ng Central Park para maghanap ng ilan pang karagdagang ebidensya. Ngunit wala silang nakita, kaya bumalik sila noong linggo noong December 8, 2024, pero sila ay nabigo muli. Noong December 9, 2024 sa Altoona, Pennsylvania, naaresto 26 years old na si Luigi Mangione. Matapos ang 5 araw na paghahanap, siya ang pangunahing suspect sa pamamaril sa United Healthcare CEO na si Brian Thompson. Narito mga pangunahing detalye tungkol sa kanyang galaw bago hanggang pagkatapos ng insidente, pati na rin ang mga ebidensyang nagdala sa kanyang pag-aresto. Bago ang pamamaslang, maingat na nagplano si Mangione upang maiwasan ang detection. Gumamit siya ng Greyhound bus mula Atlanta. Nagbayad gamit ang cash para hindi matunton ang kanyang mga galaw. Sa pagdating sa New York, ginamit niya ang peking New Jersey driver's license at nag-check-in sa isang hostel na tumatanggap lamang ng cash upang walang financial trace. Madalas din siyang magsuot ng mask at hoodie upang itago ang kanyang muka. Subalit isang empleyado ng hostel ang nakakita sa kanyang muka nang ibinaba niya pansamantala ang mask na naging mahalagang ebidensya. Noong December 4, 6:44 a.m., nag-abang si Mangione malapit sa Hilton Midtown at paglapit kay Brian Thompson, pinaslang niya ito ng paulit-ulit gamit ang isang kakaibang armas na may silencer. Na magka-malfunction ng armas, mabilis niyang inayos ito bago tumakas. Ginamit niya ang isang electric bike papunta sa Central Park. Itinabon ang bike, sumakay ng taxi at nagtungo sa bus terminal upang makalabas ng lungsod. Sa Central Park, iniwan ni Mangione ang ilang bagay tulad ng Starbucks water bottle, energy bar wrapper at burner phone. Nagbigay ang mga ito ng DNA at fingerprint evidence, ngunit walang tumugma sa mga criminal database.
Posibleng sinadya niyang iwan ng mga ito upang magkalat ng kalituhan sa mga investigador. Ang kanyang pagtakas ay maingat na pinlano gamit ang iba't pang uri ng transportasyon. At di nagtagal si Mangione ay naaresto nga matapos siya makilala ng isang empleyado ng McDonald's na nakakita ng pagkakahawig sa surveillance footage. Nang siya ay maaresto, nakuha sa kanya ang isang armas na posibleng 3D printed, maraming peking ID at isang 3 pahinang handwritten na dokumento na nagpakita ng kanyang galit sa corporate America. Ang 3 pahinang dokumento na nakuha kay Mangione ay may mga pahayag tulad ng "His parasites had it coming" at ang "I do apologize for any stripe and trauma, but it had to be done," na nagpapakita ng kanyang galit sa mga malalaking kumpanya. Sa insidente, natagpuan ng mga shell casings na sumasagisag sa mga taktika ng mga health insurance company tulad ng United Healthcare sa pagtanggi sa mga claim ng pasyente. Ang personal na karanasan ni Mangione sa sistema ng healthcare kabilang ang isang back surgery ay posibleng naka-impluwensya sa kanyang pananaw. Nagpakita siya ng interes sa mga aklat tungkol sa back pain at healthcare system tulad ng Crook, Outwitting the Back Pain Industry. Nakita din sa investigasyon ang kanyang paghanga kay Kaczynski. Dahil dito kinukumpara siya kay Theodore Kaczynski, ang Unaconer. Dahil sa pareho silang may galit sa mga institusyon ng lipunan at korporasyon. Binasa at pinuri din ni Mangione ang manifesto ni Kaczynski na tinatawag niyang political revolutionary. Ang pag-aresto kay Luigi Mangione ay nagdulot ng malawakang atensyon online. Lumobo ang followers ng kanyang Instagram account na umabot sa mahigit 21,000 followers. Habang trending sa iba't ibang platform ang hashtag na #FreeLuigi, pinapakita ng mga taga-suporta si Mangione bilang isang anti-establishment figure. At ang ilan ay nakatuon pa sa kanyang itsura kaysa sa insidente na iniuugnay sa kanya. At hindi pa ito natatapos. Ang ilang taga-suporta ay nanawagan ng tulong pinansyal, subalit nakalikom lamang na maliit na halagang isang fundraiser para sa legal na gastusin ni Mangione. Ngunit sino nga ba si Luigi Mangione? Siya ay pinanganak sa Baltimore at lumaki sa isang marangyang tahanan sa Towson, Maryland na nagkakalaga ng $800,000. Mula siya sa isang kilalang pamilya sa lugar ng Baltimore, Maryland. Nakilala sa mga negosyo tulad ng mga country club, nursing home at isang estasyon ng radyo. Ang mga paternal na lolo't lola ni Mangione ay mga developer ng real estate na bumili ng Third Valley Country Club noong 1978 at Hayfields Country Club sa Hunt Valley noong 1986 na madalas puntahan ng mga miyembro ng mayayamang komunidad. Nag-aral si Mangione sa Hillman High School, isang prestiyosong pribadong paaralan para sa mga lalaki sa Baltimore. At siya ay naging valedictorian ng kanilang klase na nagpapakita ng kanyang kahusayan sa academics. Nagpatuloy siya sa University of Pennsylvania kung saan nagtapos siya ng bachelor's at master's degree sa computer science. Habang nasa universidad, nagtayo siya ng isang video game development club at naging aktibo sa iba't ibang aktibidad. Ayon sa kanyang mga kaibigan, matalino at supernormal siyang tao na walang kilalang kaaway. Si Mangione ay dating data engineer sa TrueCar, isang website para sa pagbebenta ng mga bago at second-hand na kotse. Ngunit tumigil siya sa pagtatrabaho doon noong 2023. Nagtrabaho rin siya bilang intern sa Piraccess, isang video game development company. Sa mga nakalipas na taon, nanirahan siya sa isang co-living surfing company sa Hawaii na tinatawag na Surf Break. Ayon kay Sarah Nehemiah, isang kakilala sa Surf Break, iniwan ni Mangione ang pamayanan dahil lumala ang kanyang back injury mula sa surfing at hiking. Sa tindi ng kanyang background ay nakakagulat na nakagawa siya ng ganitong bagay. Ilang sandali matapos kasuhan si Luigi Mangione, naglabas ng pahayag si Nino Mangione, isang Republican na mambabatas ng estado na pinaniniwala ang pinsan ni Luigi. Sinabi niya na ang pamilya ay lubos na nagulat at nagdadalamhati. Dagdag pa niya, nagkaalay kami ng dasal para sa pamilya ni Brian Thompson at humihiling kami sa mga tao na ipagdasal ang lahat ng sagot. Habang hati ang mga opinyon ng tao, marami ang nakakita sa kaso bilang simbolo ng mas malalim na issue sa lipunan.
Ipinapakita ng insidente na minsan mas inaalala mga problema sa sistema kaysa sa mismo insidente. Patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang dokumentong natagpuan kay Luigi Mangione para mas maunawaan ang kanyang paniniwala at motibo. Tinitignan din kung ang mga nakuhang ebidensya ay tugma sa DNA ni Mangione. Kasabay nito, inaalam din nila ang kanyang aktibidad sa social media at online upang makita ang koneksyon nito sa kanyang galit sa corporate America. Ang kaso na ito ay hindi pa tapos at patuloy pang umuusad. Umasa kayo magbibigay kami ng update. Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!